Tingin ko dapat di na natin ginagamit ang symbol na to. Halos 100 taon na rin kasi itong ginagamit bilang symbol para sa mga atom. Pero noong 1920s pa lang, napatunayan ng mali ito. Bago ko explain ang lahat ng yan, heto pala ang contents ng video lesson na ito. Pwede niyong i-pause, replay, o skip yung mga parte ng video lesson na ito para maging mas effective ang pag-aaral ninyo. An English version of this video lesson is available on YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook. If you're more comfortable studying in the English language, you might want to check out my other account, Study with Erico. Okay, game! Lahat ng bagay sa universe ay gawa sa mga atom. At sa loob ng mga atom, may subatomic particles na protons, electrons, at neutrons. Sa tatlong subatomic particles na ito, parang yung electrons yung may pinaka-active na role sa mga nagaganap sa mga chemical. Chemical bonding, reactions, intermolecular forces. Napakalaki ng kinalaman ng mga electron dito. Throughout history, maraming naging theory ang mga physicists sa behavior ng mga electron sa atom. May nagsabi na para silang mga raisin na nakapalaman sa tinapay na positively charged. May nagsabi na yung positive charge ng tinapay na atom ay nasa gitna lang. May nagsabi din na parang planeta yung mga electron na umiikot sa nucleus, na parang ito yung sun. Pero ang lahat ng atomic model nito ay inaccurate dahil may hindi pa nalalaman yung mga physicists noon tungkol sa electron. Isa itong quantum particle. Alam niyo yung Marvel movie na Ant-Man? Yung superhero na kaya magpalit ng sarili gamit yung Ant-Man suit? Winarningan siya ng gumawa ng Ant-Man suit na huwag ka masyadong magpaliit into subatomic size o mas maliit pa sa atom. Kasi daw, mapupunta si Ant-Man sa quantum realm. Isang mundo na ang rules ng physics at science ay ibang-iba sa mundo na kilala natin. Siyempre, katang-isip lang ang pelikulang Ant-Man at hindi 100% accurate ang depiction nito ng quantum mechanics. Pero somehow, masasabi natin na inspired sa mga totoong konsepto ng quantum mechanics ang pelikulang ito. Pero teka, ano nga ba ang quantum mechanics? Ganito kasi, yung inaaral nating rules ng physics tungkol sa velocity, acceleration, forces, energy at iba pa, para sa mga bagay na nakikita natin in everyday life, ito yung classical mechanics na tinatawag. Pero para sa mga sobrang liit na matter tulad ng mga protons, electrons, neutrons at maliliit na molecule, hindi na gumagana sa kanila ang classical physics na ginagamit natin. Kapag ka kasi sobrang liit o sobrang gaan na ng matter, nawawala na yung material properties nila at nagiging mas parang energy sila. Kaya para sa mga super gaan na matter tulad ng protons, electrons, neutrons at maliliit na molecule, iba na ang rules ng universe para sa kanila. Ito na ang inaaral sa branch ng physics na tinatawag nating quantum mechanics. Pero hindi tayo mag-aaral ng quantum mechanics sa video lesson na ito. Ipaubayan na muna natin yun sa mga physicist at chemist. Maraming discoveries sa quantum mechanics ang nakatulong sa pag-unawa natin ng mga subatomic particles at mga atom. Pero sa video lesson na ito, mag-focus tayo sa development ng mga orbital. Dahil quantum particle ang electron, sobrang unpredictable ng galaw nito. Hindi basta-bastang natutukoy ng mga physicist kung paano gumagalaw ang mga electron. Hindi natin pwedeng masabi na steady lang sila o umu-orbit ang mga ito. Pero, nagawa ng paraan ng mga quantum physicists para magkaroon tayo ng idea kung saan banda madalas tumambay ang isang electron. Gamit ang wave equation ni Erwin Schrödinger, na-develop ng mga quantum physicists ang mga atomic orbital o mga 3D na mapa ng mga lugar na pwedeng tambayan ng isang electron. For example, ito ay isang d orbital. Pag sinabi natin na ang isang electron ay nasa loob ng isang d orbital, pwede nating i-imagine na gumagalaw siya in different directions and speeds, pero dito lang siya lumilibot sa loob ng d orbital na ito. Ganon din ang nangyayari sa isang s orbital. Ang mga s orbital ay hugis sphere o parang bola na ganyan. Kapag ang isang electron ay nasa s orbital, pwede nating i-imagine na ito ay gumagalaw ng random yung direction at bilis, pero dito lang siya lumilibot sa loob ng s orbital. Yung discovery sa mga atomic orbital ang nagbigay sa atin ng pinaka-accurate na description ng atom na alam natin ngayon, ang quantum mechanical model. Sa quantum mechanical model, yung protons at neutrons ay nasa bandang gitna pa rin ng atom o ang nucleus. Ang mga electron naman ay nasa labas ng nucleus, paggala-gala in random directions and speeds. Pero kahit random ang galaw nila, may idea pa rin tayo kung saan banda sila gumagala dahil sa mga orbital o yung 3D na mapa ng galaw ng mga electron. Wait lang, kaya pa ba? Hinga muna tayo. May kahirapan talaga sa pag-aaral ng quantum mechanical model dahil napaka-abstract at napakahirap i-imagine ng mga bagay-bagay. So kung sa tingin natin kailangan natin tumigil muna at magpahinga,
titigil tayo at magpahinga. Mas mahirap mag-aral ng pagod ang katawan at pagod ang isip. At kung sa tingin nyo kailangan nyo ng guide sa pag-aaral ng mga chemistry lessons tulad nito o mga lessons sa physics, algebra, geometry, trigonometry, statistics at iba pa, message nyo lang ako dito o mag-email kayo sa akin. Tara, aral tayo. Batay sa calculation ng mga quantum physicist, merong 4 na orbital family o subshells. Sila ang S, P, D, at F. Ito yung iba't ibang mga 3D map na nagsasabi sa atin kung nasaan banda ang mga electron. May distinct na shape ang mga orbital family, ano? Tara, isa-isahin natin. Yung S subshell orbital, sphere siya o parang bola. Tapos wala siyang kapamilya sa kanyang subshell. Yung mga p orbital naman, para daw silang mga dumbbell. Basta yan, ang bawat isa sa kanila ay may 2 lobe. Lagi silang tatlong magkakasama. Si px na nakalatag sa x-axis, py na nakalatag sa y-axis, at pz na nakalatag sa z-axis. Okay, yung mga orbital sa d subshell naman. Yung 4 sa kanila para daw mga clover leaf o double dumbbell. Tapos yung isa, si dz squared, parang dumbbell na may 2 donut na nakabalot. Sa mga d subshell or d orbital family, laging may 5 orbital. Kaya tara, isa-isahin natin sila. Si dxy ay nakalatag sa xy plane. Si dyz ay nakalatag naman sa yz plane. Si dxz sa xz plane naman. Si dx squared minus y squared naman ay nakalatag din sa xy plane, parang si dxy. Pero yung lobes niya ay nakapatong mismo sa x and y axis. And lastly, si dz squared ay nakalatag sa z-axis. Yung F subshell orbitals naman, 7 sila laging magkakasama. Ipapakita ko na lang sa inyo yung itsura nila pero hindi ko muna i-discuss. Ang komplikado kasi ng mga shape nila. Pero guess nyo naman na ang bawat isa sa kanila ay pwedeng lagyan ng electrons. Sa mga example natin ngayon, di muna tayo gagamit ng F orbitals. Pero for your information, hayan sila. Anyway, mag-recap muna tayo ng terminology. Orbital ang tawag sa bawat isa sa mga 3D maps na ito na kung saan pwede matagpuan ang mga electron. Subshell naman ang tawag sa grupo o family ng orbitals na magkakapareho ang uhugis. Pag sinabi nating F subshell, dapat automatic maisip natin na may 7 F orbital na magkakapareho ng hugis. Kapag D subshell naman, 5 orbital. Pag P subshell, 3 silang orbital. At kapag S subshell naman, mag-isa lang siyang orbital dito. Wala siyang kapamilya. Okay, pag-aralan naman natin ang electron capacity ng mga orbital at subshell o kung ilan ang kaya nilang kargahin ng mga electron. Simulan natin sa S subshell. Ito ang reference axis natin at kunwari ito yung space na sinasakop ng atom natin. Alam natin na mag-isang orbital lang ang nasa S subshell. Ayan siya. On paper, gumagamit tayo ng box o blank para sa bawat orbital na pinag-aaralan natin. Dito, isang orbital lang ang ating pinag-aaralan, kaya isang box o isang blank lang ang ating gagamitin. Ngayon, kung may isang electron na natagpo ang gumagalaw sa S orbital na ito, lalagyan natin ng isang half arrow na pataas yung box o blank para maipakita yung electron na ito. Pwede nating i-notate o i-label ito bilang S na may superscript na 1, na ang ibig sabihin ay may isang electron na gumagalaw sa subshell na ito. Paano naman kung dalawa na silang electron na natagpo ang gumagalaw sa S orbital? Yung unang electron na notate na natin gamit yung isang half arrow na pataas, di ba? Yung pangalawang electron naman, inonotate natin gamit ang isang half arrow na pababa ang direksyon. Teka, i-explain ko lang kung bakit. Nasubukan niyo na bang maglaro ng mga magnet? Ang mga magnet ay may north at south pole. Kapag may dalawa tayong mga magnet na magkatapat ang kanilang north pole at yung kanilang mga south pole, may repulsion o tulakan na magaganap. Magkakasundo lang ang dalawang magnet kung ang magnetic fields nila ay magkabaliktad. Yung north pole ng isang magnet ay magkalapit sa south pole ng kabila at yung south pole nitong magnet ay malapit sa north pole ng kabila. Ang mga electron kasi, meron din silang sariling magnetic field. Kaya tulad ng dalawang magnet na ito, dapat magkabaliktad din ang magnetic field ng dalawang electron para magkasundo sila sa loob ng isang orbital. Kaya natin isusulat itong pangalawang electron gamit yung half arrow na pababa para maipakita natin na magkabaliktad ang magnetic field ng dalawang electron na ito.
Electron pairing pala ang tawag sa pagkakasundo ng dalawang electron na magkabaliktad ang magnetic field. Isang electron pair ang nabuo natin sa s orbital na ito. Babalikan natin ang electron pairing pag nag-aral na tayo ng covalent bonding. At ngayon, dalawang electron na ang nasa s orbital, kaya ang notation natin dito ay s2 o s na may superscript na 2. Ibig sabihin nito ay may dalawang electron sa loob ng s orbital na ito. Hanggang dalawang electron lang pala ang pwedeng gumalaw sa isang orbital. Hindi lang sa mga s orbital kundi pati sa p, d at f. Kaya ang s orbital na to, puno na siya. Tignan naman natin ang p subshell. Sa p subshell, may tatlong orbitals, sina px, py at pz. Kaya tatlong blanks or boxes din ang gagamitin natin bilang symbols para sa tatlong p orbital na ito. Nasa kaliwa yung px, nasa gitna yung pz, at nasa kanan yung py. Kapag may isang electron na nasa p subshell, makikita na gumagalaw ito sa px. Para i-notate ang electron na ito, maglalagay tayo ng isang half arrow na pataas sa kaliwang box or blank para doon sa px orbital. Ang notation nito ay p1, isang electron na gumagalaw sa p subshell. Kung may pangalawa namang electron na gumagalaw sa p subshell, saan siya matatagpuan? Sa px din ba? Sa kasunod na pz? O sa mas malayong orbital na py? Ayon sa physicist na si Frederick Hund, kailangan daw malagyan muna ng tig-isang electron ang mga orbital sa isang subshell bago maglagay ng pangalawang electron sa isang orbital. Kaya for sure, hindi natin ilalagay sa px dahil bakante pa ang pz at py. Ang matatagpuang galaw ng pangalawang electron ay sa pz o yung box na katabi ng unang orbital. Diyan natin ilalagay ngayon ang pangalawang electron na may pataas na half arrow symbol. Ngayong dalawang electron na ang nakalagay sa p subshell, ang notation nito ay p2. Okay, pangatlong electron naman. Siyempre dahil sa Hund's rule, lalagyan muna natin ng electron yung empty na py orbital bago malagyan ng pangalawang electron yung px at pz. Ang notation nito, p3. Tatlong electron sa p subshell. Ngayong half full na o may tig-isang electron na ang bawat orbital sa p subshell, pwede na tayong maglagay ng pangalawang electron sa mga orbital nito. Yung pang-apat na electron, dito na siya sa px. Downward na half arrow na ang symbol natin para magkasundo sila ng magnetic field nung naunang electron. Notation, p4. Yung panglima naman, dito na siya sa pz. Notation, p5. At yung pang-anim, sa py siya. Notation, p6. And with that, puno na ang ating p subshell. Sa p subshell na may tatlong orbitals na kayang magkarga ng 2 electrons sa bawat isa, 6 na electron ang total capacity ng subshell na ito. Tingnan naman natin ang capacity ng d subshell. Sa d subshell, may 5 na orbital at heto yung mga box or blanks para sa kanila. Ang unang electron ay matatagpuan sa dx squared minus y squared na orbital o yung pinakakaliwa na box. D1 na tayo ngayon. Yung pangalawang electron naman, syempre susunod pa rin tayo sa Hund's rule kaya dapat sa dxz orbital siya matatagpuan. D2 na ang notation natin ngayon. Sunod-sunod na ang paglagay natin ng electron from left to right. Yung pangatlo, nasa dz squared. D3 na ang notation natin ngayon. Yung pang-apat sa dyz. D4 na ang notation. Yung panglima sa dxy. D5 na ang notation. At this point, half full na ang d subshell kaya pwede na tayong maglagay ng pangalawang electron sa bawat orbital. Yung pang-anim, doon na sa dx squared minus y squared na pababa ang magnetic field. Notation, d6. Yung pang-pito sa dxz, d7 na tayo. Yung pang-walo sa dz squared, d8. Yung pang-siyam sa dyz, notation is d9. At yung panghuli, yung pang-sampu sa dxy siya. D10 na ang notation. Puno na ang ating d subshell. So sa d subshell na may 5 orbital na kayang magkarga ng 2 electrons sa bawat isa, 10 na electron ang total capacity ng d subshell. So dahil nga hindi naman masyadong gagamitin ang F subshell sa pag-aaral ng general chemistry,
Huwag na muna natin siyang pag-usapan dito. Pero subukan niyo pa rin i-draw yung orbital diagrams ng subshell na ito. Ganun lang din naman yung procedure and rules na gagamitin ninyo. So, paki-practice ito on your own. O ano, kaya pa ba? Magpahinga kung kailangan. Sunod nating pag-aaralan ay ang arrangement o pagkakasunod-sunod ng mga subshell sa isang atom. Gagamitin natin ang chart na ito na pinapakita ang arrangement ng mga orbital subshell ng mga atom. Sila ay naka-arrange batay sa kanilang energy level. Dito sa baba, ang mga low energy subshell at dito sa taas naman ang mga high energy subshell. Kung mapapansin nyo, may number na nakalagay sa bawat subshell label. Ito ay ang principal quantum number or shell number or energy level ng mga subshell. Ang symbol na gagamitin natin para dito ay N. Itong 1s dito ay S subshell na may energy level na 1. Itong 2s ay S subshell na may energy level na 2. Itong 2p ay P subshell na may energy level na 2. At itong 4d naman ay D subshell na may energy level na 4. And so on. Sinasabi pala ng energy level ang bilis ng mga electron at laki ng mga orbital sa isang subshell. Halimbawa, tingnan natin itong 2s, 3s, at 4s na orbitals. Mas malaki ang 3s kaysa sa 2s at yung 4s yung pinakamalaki sa kanilang tatlo. Kapag kasi mataas ang energy level ng isang orbital, mas mabilis o mas energetic ang galaw ng mga electrons sa loob nito. At dahil dyan, mas malaki yung space na nasasakop ng galaw nila. Kaya mas malaki ang mga orbital na mas mataas ang energy level. Ayon sa Aufbau principle ng quantum mechanics, nauunang magkaroon ng electron na gumagalaw sa low energy subshells bago magkaroon yung mga higher energy subshells. Ibig sabihin, mauunang magkaroon ng electron sa 1s, tapos sa 2s, 2p, 3s, 3p, and so on. Okay. Para makita natin kung paano gumagana ang Aufbau principle, subukan nating alamin ang arrangement ng electrons sa isang carbon atom. Ang carbon ay may atomic number na 6, so ibig sabihin meron itong 6 electrons. Ngayon, subukan nating alamin kung ano ang mga orbitals na paglalagyan ng mga electrons nito. Ang subshell na may pinakamababang energy level ay 1s. Isang s orbital lang nandito at dalawang electrons ang pwedeng gumala dito, kaya ilagay na natin yung dalawang electrons dito. Ang notation nito ay 1s2, dalawang electrons na nakalagay sa 1s subshell. Sa ngayon, 2 electrons na ang ating nailagay. Ang susunod na subshell ay 2s. S orbital lang din uli ang laman nito. Pwede tayong maglagay ng dalawa pang electrons dito at ang notation nito ay 2s2. Kanina nakapaglagay tayo ng dalawang electrons, nagdagdag tayo ng dalawa ngayon dito, kaya 4 na electron na ang ating nailagay sa ating atom. 6 ang electrons ng carbon atom, 4 na ang nailagay natin, so 2 na lang ang ating kulang. Ang susunod na subshell ay 2p. Dahil p subshell ito, 6 na electrons ang kaya niyang dalhin. Pero 2 electrons na lang ang ating kailangang ilagay sa p subshell na ito. So, ilagay na lang natin sila sa px at sa pz. Ang notation nito ay 2p2, 2 electrons lang na nakalagay sa 2p na subshell. Hindi na natin pinuno ang 2p subshell na ito dahil 6 na electrons na ang ating nailagay. So ngayon, dahil sa mga notation na ito, alam na natin yung mga subshell at yung mga orbital na pinaglagyan ng mga electrons ng carbon atom. Kung pagsamasamahin natin yung mga notation ng mga subshell na ito, makukuha natin ang tinatawag na electron configuration ng isang atom. Habang nandito na tayo sa electron configuration, pag-usapan na rin natin ang mga valence electron. Ito ang mga electrons sa subshells na may pinakamataas na energy level. Dito sa carbon atom, ang pinakamataas na energy level ay energy level 2 ng 2s2 at 2p2. Yung 2s orbital ay may 2 electrons at yung 2p orbital ay may 2 electrons din. So ang bilang ng valence electrons ng carbon atom ay 4. Ang carbon atom ay may 4 valence electrons. Guys, mahalagang skill ito yung pagsulat ng electron configurations at pagbibilang ng valence electrons ng isang atom. Babalik at babalikan natin ito sa chemical bonding at marami pang ibang lessons in the future. Kaya practicein pa natin lalo.
Subukan natin gawin uli yun sa isang atom ng calcium. Ang calcium atom ay may atomic number na 20, so ibig sabihin ay may 20 ito na electron. Orbital energy diagram uli. Magsisimula tayo uli sa subshell na may pinakamababang energy level, si 1s. Kaya 2 electrons lang ang kaya niyang kargahin. So ilagay na natin yung dalawa dito. Notation, 1s2. At sa ngayon, dalawang electron na ang nailagay natin sa atom. Sunod naman ay ang 2s subshell. S subshell uli siya, so dalawang electrons lang uli ang ating pwedeng ilagay dito. Notation, 2s2. At sa ngayon, ang bilang ng electrons na nailagay natin ay 2 kanina plus 2 ngayon, 4 electrons in total. Sunod, yung 2p subshell. 6 electrons ang kaya nitong kargahin. Yung una ay dito sa px, yung susunod ay sa pz, tapos sa py, and so on. Tapos balik tayo dun sa unang orbital hanggang sa mapuno yung 2p subshell na ito. Notation, 2p6 kasi 6 na electrons ang nailagay natin sa p subshell na ito. Ang total number of electrons na nailagay na natin ngayon ay 4 kanina plus 6 ngayon, 10 electrons na. 10 electrons down, 10 more to go. Sunod na subshell ay 3s. S subshell uli siya, so lagyan na natin ng dalawa. Notation, 3s2. At yung total number of electrons na nailagay natin ay 10 kanina plus 2 ngayon, total 12 electrons. Sunod, 3p. P subshell ito, so 6 na electrons ang pwede nating ilagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Notation, 3p6. Ang bilang ng electrons na ilagay na natin ngayon, 12 kanina, plus 6 ngayon is equal to 18. 18 electrons down, dalawa na lang yung kulang. At ang susunod na subshell ay 4s. Isang s orbital lang din ito. Sakto, dalawang electrons na lang ang kailangan nating ilagay, kaya punuin na natin itong 4s para maging 4s2. Ang total, 20 electrons na ang ating nailagay. Ito na ang electron configuration ng calcium atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Para makuha yung bilang ng valence electrons, hanapin natin yung mga subshell na may pinakamataas na energy level at C4s lang yon. May dalawang electrons sa 4s subshell na ito, kaya dalawa lang ang valence electrons ng calcium atom. One last example, yung bromine atom. Ang bromine atom ay may atomic number na 35 at ibig sabihin nun may 35 electrons ito. Tingnan natin kung saan mapupunta ang 35 na electrons dyan. Magsimula ulit tayo sa 1s. Isang s orbital na kaya magkarga ng dalawang electrons, kaya magiging 1s2 siya. Total so far, 2 electrons. Sunod na subshell, 2s. Isang s orbital lang din uli ang dala, so maglagay na tayo ng dalawa dyan. 2s2 na siya. Ang total, 2 electrons kanina, plus 2 electrons ngayon is equal to 4. 4 down, 31 electrons to go. Sunod, yung 2p subshell. Ilagay na natin yung 6 na pwedeng magkasya dito. Notation, 2p6. Total electrons na ilagay, 4 kanina, plus 6 ngayon, is equal to 10 electrons. 10 down, 25 to go. Sunod, 3s subshell, na s orbital lang din ang laman, so ilagay na natin yung dalawa na pwedeng ilagay doon. Notation, 3s2. Total so far, 10 kanina, plus 2 ngayon, is equal to 12 electrons. Sunod, 3p subshell. Sa 3p subshell, 6 na electrons ang kaya nitong kargahin, so ilagay na natin yung 6. Notation, 3p6. Total electrons so far, 12 kanina, plus 6 ngayon, is equal to 18. 18 electrons down, 17 na lang. Sunod, 4s na s orbital lang din uli, kaya ilagay na natin yung dalawa dito. 4s2 ang notation at ang current total natin ay 18 electrons kanina plus 2 ngayon is equal to 20. Sunod, 3d subshell. Ilan nga pala uli ang electrons na pwedeng kargahin ng d subshell? 10, di ba? 15 pa naman yung kulang natin. So, punuin na natin itong d subshell na ito.
Electron number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napuno na siya, so ito ay 3d10. Kaya ang total number of electrons natin ngayon so far, 20 electrons kanina plus 10 electrons ngayon is equal to 30. 30 electrons down, 5 na lang ang kailangan nating ilagay sa subshells. Ang sunod ay ang 4p subshell na ito. Ngayon, p subshell siya, so ibig sabihin 6 na electrons ang pwede nating ilagay sa loob nito. Pero dahil 5 electrons lang ang kailangan nating ilagay sa kanilang mga orbitals, 5 na lang ang ating ilagay dito sa 4p subshell na ito. Huwag na natin siyang punuin. Notation, 4p5. At sa ngayon, 35 electrons na ang ating nailagay. Ito na ang arrangement ng 35 electrons ng isang bromine atom. At ito ang kanyang electron configuration. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Para makuha ang bilang ng mga valence electrons, tignan natin yung mga subshell na may pinakamataas na energy level, which are 4s at 4p. May 2 electrons sa 4s, may 5 electrons sa 4p, kaya ang total number of valence electrons sa bromine atom ay 7. Okay, hanggang dito muna tayo kasi kailangan natin ng time para i-process lahat ng mga pinag-aralan natin at para ma-master natin yung pagsusulat ng electron configurations at pag-determine ng valence electrons. Kung naaral niyo yun at confident na kayo sa skills ninyo dito, I suggest na sunod yung aralin ay yung shortcut sa pag-determine ng electron configuration ng mga atom. May paraan kasi para makuha yung electron configuration ng mga atom gamit lang yung periodic table. Hindi na kailangan yung orbital energy diagram. So I suggest yun yung sunod ninyong pag-aralan. Okay rin pag-aralan yung mga atoms na may exception sa off-bow principle. May mga subshells kasi sa mga atom na yun na sobrang magkalapit na yung energy kaya hindi nasusunod yung usual na order ng mga subshells based dun sa orbital energy diagram. Kaya okay din pag-aralan ito. Yung mga ions natin, yung mga may positive charge at negative charge, mahalagang alam din natin kung paano kunin yung electron configuration nila. Minsan sa high school, kailangan din natin pag-aralan yung mga quantum number. 4 yun na number na sinasabi kung ano yung address or yung kalagayan ng isang electron. Nakilala na natin yung isang quantum number, yung principal quantum number o yung energy level. May 3 pang quantum numbers. Sana mapag-aralan nyo pa sila. Yung magnetic properties din ng mga atom ay mahalaga para ma-determine yung properties ng bulk material na bubuuin nila. Whether they are paramagnetic or diamagnetic, magandang pag-aralan din yun. And later on, yung kaalaman nyo sa quantum mechanical model, sa electron configurations at valence electrons, gagamitin nyo ito sa pag-aaral ng chemical bonding. Tsaka sa iba't ibang klase ng bonding theories, para maunawaan ang chemical bonding, gagamitin nyo rin ito. Kapag mag-aaral kayo ng coordination chemistry o yung chemistry ng mga complex substances, yung mga may ligand, bonding sa isang metal center gamit yung dative bonding, kailangan alam ninyo ang pagbuo ng electron configurations lalo na sa D-block. Sa laboratory, posibleng pag-aralan ninyo ang spectroscopy o yung mga methods na kung saan aaralin natin yung interaction ng mga atoms and mga electrons sa light or sa iba't ibang klase ng radiation. Para mas maintindihan yung spectroscopy, kailangan alam natin yung iba't ibang konsepto ng quantum mechanical model at yung mga electron configurations natin. So, bago kayo sumabak sa spectroscopy, aralin nyo rin muna uli ito. Kung kailangan nyo ng guide sa pag-aaral ng chemistry lessons tulad nito o mga lessons sa physics, algebra, geometry, trigonometry, statistics at iba pa, message nyo lang ako dito o mag-email kayo sa akin. Tara, aral tayo!